May I request everybody to please stand. Now ito, na-pray ko 6 minutes. Ang ipag-pray natin, basahin natin, Lord's Prayer. Please read prayerfully, kasi yun na rin ang ating panalangin. Lord's Prayer. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed, Father, the hour has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people, that he might give eternal life to all those you have given him. Now, this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. I have brought you glory on earth by finishing the work you gave me to do. And now, Father, glorify me in your presence with the glory I had with you before the world began. I have revealed you to those whom you gave me out of the world. They were yours. You gave them to me, and they have obeyed your word. Now they know that everything you have given me comes from you. For I gave them the words you gave me, and they accepted them. They knew with certainty that I came from you, and they believed that you sent me. I pray for them. I am not praying for the world, but for those you have given me, for they are yours. All I have is yours, and all you have is mine, and glory has come to me through them. I will remain in the world no longer, but they are still in the world, and I am coming to you. Holy Father, protect them by the power of your name, the name you gave me, so that they may be one as we are one. While I was with them, I protected them and kept them safe by that name you gave me. None has been lost except the one doomed to destruction, so that Scripture would be fulfilled. I am coming to you now, but I say these things while I am still in the world, so that they may have the full measure of my joy within them. I have given them your word, and the world has hated them. For they are not of the world any more than I am of the world. My prayer is not that you take them out of the world, but that you protect them from the evil one. They are not of the world, even as I am not of it. Sanctify them by the truth. Your word is truth. As you sent me into the world, I have sent them into the world. For them I sanctify myself, that they too may be truly sanctified. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one, I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with where I am, and to see my glory, the glory you have given me because you loved me before the creation of the world. Righteous Father, though the world does not know you, I know you, and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known, in order that the love you have for me may be in them, and that I myself may be in them. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Please be seated. Pastor, akala ko ba Lord's Prayer yun? Memorize ko ang Lord's Prayer. By the way, this message, today's message about deeper in prayer. Na yung binasa natin kanina, yun talaga ang totoong Lord's Prayer. Sabi ng iba, ito daw ang the high priestly prayer of Jesus. Ang nakasanayan nating Lord's Prayer, yung memorize natin, Our Father, thou art in heaven, hallowed be thy name. Yun ang ating thinking na Lord's Prayer. Pero ang totoo, ito talaga ang Lord's Prayer. Yung Our Father na tinuturo na sinasabi ng mga iba at sa Bible na Lord's Prayer,
actually ay disciples prayer. Bakit? Isang disciple nagsasabi, Lord, teach us how to pray. And then sabi ni Jesus Christ, this then how you should pray, our Father. So di ba? Teach us, Lord, how to pray. This then how you should pray. Now, so therefore, itong Lord's Prayer na kasanayan natin, ito talaga ay disciples prayer. Ito talaga ang Lord's Prayer, kung saan si Jesus mismo, the longest prayer na na-record sa Bible, although si Jesus maraming prayer siya, pero ito yung longest prayer at na-record talaga. Sabi ng apostles, ng mga disciples, Lord, teach us how to pray. Now, if you notice, dito makikita na galing talaga sa Holy Spirit, yung nag-convict sa disciples na nagsabi kay Jesus, Lord, teach us how to pray. Now, bakit galing sa Holy Spirit? Sapagkat yung disciple, hindi niya sinasabi na, Lord, teach us how to preach. O Lord, teach us how to do ministry. Or to give us how to do the signs and wonders. How to do miracles. Yes, preaching and give of the signs and wonders are important. But the top priority is intimate relationship with God. At ang pinaka-foundation, yung deeper in prayer. Now, nakakalungkot lang minsan sapagkat ang ating prayer ay nagiging adlib na lang. Kapatid, wala pa si pastor na traffic. Saan si Giselle? Si Giselle ang ating opening prayer kasi mahaba. Habaan mo, Giselle, habang hinihintay natin si pastor. Tapos sabihin naman, wala pa si pastor. Yung praise and worship, habaan nyo, i-continue na paulit-ulit na lang. Anong ginagawa yung prayer? Panakip butas. Pwede naman talagang totoong manalangin. Di ba, naalala nyo? Okay, dahil ngayon, wala pa, mag-prayer na lang muna tayo. Kasi wala tayong gagawin. Now, anyway, balik tayo. Bakit disciples prayer yung Our Father na kasanayan natin? Dahil sinabi doon mismo, si Jesus nagturo sa kanila, forgive us our sins as we forgive. Di ba? Sabi ni Jesus Christ, forgive us our sins. Meron bang kasalanan si Jesus? Di ba? Wala. Sinabi niya yun kasi tinuturuan nila ang mga disciples. So hindi talaga yun siya Lord's Prayer, kung hindi Apostles' Prayer. Now, itong high priestly prayer, ang prayer na dito, chapter 17, 1 to 26, nahati sa tatlo. First, Jesus prays for himself. Second, he prays for his disciples. Yung nandoon sa kanyang care group doon sa kanyang presensya, the 11 disciples, kasi namatay na si Judas. And yung sa baba, he prays for the church or he prays for the future believers. Imagine, pinag-pray na ni Jesus yung future believers. Kaya kapatid, hindi aksidente kung bakit ka nandito. Kasi ako naniniwala, kasama ka sa prayer ni Jesus. Mamaya matitingnan natin. This time, alamin natin, yung content at the deepest prayer of Jesus. What are the content and the deepest prayers that Jesus ever prayed? Malaman natin kung ano ba yung content sa panalangin ng Jesus nang sa ganun, magbabago ang ating pananaw patungkol sa panalangin. Na hindi na magiging boring, monotonous yung ating panalangin, sapagkat pag nalaman natin, maintindihan natin, magiging excited tayo sa ating panalangin. Sad to say, prayer are the most neglected spiritual discipline na nangyari sa bawat Christian. Boring, seemingly monotonous. That's why sa ibang church, kapag prayer meeting, pwede maglaro ng basketball. Sobrang lapad. But praise the Lord, nakikita ko sa online, almost puno ang main sa prayer meeting. Palakpakan natin ang Panginoon. Nagbago talaga. Na hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Dapat malaman natin yung content. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng, ma-excite tayo ng manalangin na hindi na tulad ng panalangin na dati na respeto lamang. First, Jesus prays for the glorification of himself and his Father.
Now, sabi doon, verse 1 to 5, after Jesus said this, he looked toward heaven and he prayed, Father, the hour has come, glorify your Son, that your Son may glorify you. Now makikita natin dito, yung deep relationship ni Jesus sa Father. Bakit? Kasi unang-una, hindi niya sinasabi, our Father, or hindi niya sinasabi, my Father, but Father. Bigla lang Father. Glorify your Son, and that your Son may glorify you. Kung nandoon ka, isa kang Hudyo, tatayo ang balahibo mo, baka batuhin mo si Jesus. Kung naalala natin, yun ang dahilan sa pagtawag ni Jesus ng God as His Father, yun ang nagiging dahilan kung bakit gusto siyang batuhin ng mga Pharisees because He called God as His Father. Sapagkat ang mga Jew, sa sobrang taas ang tingin nila sa God, napakabanal, hindi nila mabanggit yung salitang Elohim. Sa sobrang banal ng Diyos, instead na Elohim, iba ang kanilang sinusulat, or Adonai. At ano pa? Sa sobrang banal, hindi nila mabigkas yung Elohim at pinalitan nila ng Lord instead na Elohim. Ganon ang pagkabanal, pagtingin nila sa Diyos. Pero itong si Jesus, parang kampante, with all confidence, sumisigaw at sinasabi, my Father, glorify thy Son. No. Titindig talaga ang balahibo, and that's why sinabi siyang blasphemy. Blasphemer. Now, look at the posture of Jesus kung paano siya nagpray. Baliktad sa panalangin natin. Anong panalangin natin? Mga kapatid, let's pray. Put your hands together, bow your heads, and close your eyes and pray, Lord, open my eyes. But Jesus, sinabi dito, but Jesus in verse 1, after Jesus said this, anong sinabi? He looked toward heaven. He looked toward heaven and prayed. Audibly, malakas. Di ba tayo minsan nagpe-pray tayo malakas? Sabi sa iba, parang wala ng kabanalan kasi malakas. Masyadong wala ng holiness kasi maingay. But Jesus prayed audibly, malakas. Pastor, ba't mo nung sabing malakas? Ikaw, wrong context ka naman kung ano-anong sinasabi mo. Wala naman sinabi diyang malakas. Eh, patunayan ko sa'yo na malakas ang sinabi ni Jesus. Maniwala ka na? Hindi. Bakit? Bakit ko sabi malakas? Malakas sapagkat yung prayer ni Jesus na isulat ni John, kumpleto. Eh, di ba malakas yun? Eh, kung tahimik yun, sandali, ano nga yun? Sandali. Malakas, memorize, 126. Kaya malakas mag-pray. Di ba? Kung ikaw mag-pray ganun, respeto lang, inaantok yan. Dapat malakas manalangin. Hindi nakakahiya. With confidence. Pwedeng manalangin sa tamang lugar. Huwag lang naman sa EDSA, mabangga tayo dyan. Pero sa tamang lugar, pwedeng manalangin. Hindi po nakakahiya. Hindi pinagbawalan sa Panginoon. Ang sinabi lang ng Panginoon, papasok ka sa kwarto, kung very personal ang sabihin mo, alang ang sabihin mo, Lord, crush ko siya. Hindi na, marinig na yun lahat. Doon yung sa kwarto. Pero in general, pwede mong sabihin yun. Personal yun, kaya pumasok ka sa kwarto para hindi ka machismis. Ganun yun ang ibig sabihin, pero pwede mag-pray. Jesus prayed with His disciples. Audibly. No, kapatid. Kung si Jesus mismo, na Diyos, kung si Jesus mismo walang kasalanan, makapangyarihan, nasa Kanya na ang lahat, King of Kings, Lord of Lords, anong idadahilin mo bakit hindi ka nagpe-pray? Mas malakas ka pa ba sa Panginoon? Anong karapatan mo na hindi manalangin? Sabi ng isang pastor, ang taong pinakamayabang, yung taong hindi nagpe-pray. Kasi kapag hindi ka nagpe-pray,
Sinasabi mo sa iyong sarili, kaya ko Lord, kahit wala ka. Kaya ko mag-Bible study kahit wala ka, kasi memorize ko yung 1 to 10, kahit nakapikit ang aking mata. Magtanong ka, sagutin ko, kaya ko yan. Bakit? Pag ang tao hindi nagpipray, thinking niya, kaya niya. Kasi sabihin niya, skills lang yan, experience na. Mula 1998 hanggang 2024, hindi ko pa memorize yan. At saka knowledge lang yan. Paulit-ulit lang naman, kaya ko yan. But remember, kung wala ang Holy Spirit, kahit magaling ka mag-English, walang magkukonvict sa Kanya, hindi yan tatanggap sa Panginoon. Natandaan nyo, kahit doktor yan, abogado yan. John 3:16, hindi ka maintindihan. Hindi kayang tanggapin ang Panginoon ng salvation. Gusto niyang pagtrabahuin. Kung saan binigay ng Panginoon ng libre, tanggapin mo bilang pananampalataya. Hindi nila kayang maintindihan. Abogado na yan, doktor na yan. Pero naniniwala pa rin sa pamahiin. Nag-uuli, gabi na, huwag yan muna, gabi. Bakit ganon? Kasi pag walang conviction ng Holy Spirit, wala din yan. No. Iniisip natin, kahit walang tulong, no? Nakaya na survive ko ang ministry. Jesus prays for the glorification of Himself and His Father. Now, ang context dito, Lord, glorify Thy Son. Lord, i-glorify mo ako. Ang context dito, kukunin na or tatanggapin na, ready nang tatanggapin ni Jesus Christ yung glory na iniwan niya doon kasi nagpakumbaba siya, mamatay sa cross. Sapagkat nagawa niya na ang tungkulin na ibinigay sa kanya ng Father, mamaya-maya or kinabukasan, papatayin na siya, ipapako na siya, ililibing na siya, i-resurrect na siya, and mag-a-ascend na siya, ready na siya. Yun po ang context. Glorify Thy Son, Lord. Mamamatay na ako maya-maya or something para sa kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. At alam ni Jesus, the only way that the Father is glorified when the Son is glorified. Therefore, it is not a selfish prayer pag sinabi na, Father, glorify the Son. Kasi alam niya, kapag nag-glorify yung Son, mag-glorify din ang Father. Because sabi ni Dr. R.C. Sproul, when the Son is exalted and honored, the Father honored as well. Because the Father and the Son are one. It is impossible to glorify the Son of God without also glorifying the Father, and vice versa. Those who will not glorify the Son will not glorify the Father. As we glorify the Son, we cannot help but glorify the Father. As Christians, we declare the glory of God and Son, and all might glorify Him and God forever. Yan ang triune God. Wala silang insecurity. Kapag mag-glorify si Jesus, mag-glorify din ang Father. Di ba tayo? Pag ito lang pinupuri, hindi ka pinupuri, masasaktan ka. Di ba nasaktan? Ba't siya lang minimension? Tamang hinala ka na naman, hindi siguro ako magaling. Kung lumago ang isang church o Jamsi, pareho lang yun. Kingdom mindset. Ganon din ang Panginoon. Yung insecurity, resulta yan ng kasalanan. That's why thinking natin, bakit kay Jesus lang ako nagpay, kay Father? Baka ang Holy Spirit magtampo sa akin. Di ba? Alam naman natin yung kwento. Ang God the Father, nagpadala si Jesus, sapagkat si Jesus willing mamatay sa ating kasalanan, at sabi ng Holy Spirit, okay, Jesus, Father, ako na ang mag-convict sa taong ito para tanggapin si Jesus Christ as your Lord and Savior. Ganon sila. Yun ang kanilang participation. See, makikita natin ang content at puso ni Jesus every time He prays and to do ministry. Ang content ni Jesus, kapag siya'y nanalangin at gumawa ng ministry, He do it all for the glory of God. All for the glory of God. Father, for your glory. Now, makikita mo, even to the point of humiliation and death on the cross, for the glory of God, si Jesus ay willing niyang gagawin. Bakit ko sinabing humiliation? Sapagkat si Jesus naging Diyos at naging tao, pinatay, hinubaran sa cross. Alam niyo bang naked siya doon? King of Kings, Diyos, naglalang sa atin, tapos yun ang papako.
Pagtatawanan sa, di ba, humiliation yon? And death on the cross. But, yun lang ang tanging paraan sapagkat si yun ang inutos ng Father at nag-agree sila. At kapag nagawa ni Jesus Christ, God the Father is glorified. Kapatid, kung sa ating paghihirap dahil sa persecution at kahit kamatayan mo man ang nagiging dahilan dahil sa pagsunod mo sa Panginoon, dahil sa kalooban ng Panginoon, yes, sabihin mo, yes, not my will and your will be done. Even kamatayan ko, kung yun ang tanging paraan upang mag-glorify ang God, susundin ko. Yun ang content ng aking puso and doing ministry. Remember Paul? Nagsabi sa kanya yung prophet, kalimutan ang pangalan, Agabus, something. Sabi na, Paul, huwag kang pumunta doon kasi nagpakita ang vision ng Holy Spirit sa akin, ikaw ay tatalian at mamatay ka. Sabi niya, bakit mo ako pipigilan? Kung yan ang kalooban ng Panginoon magbibigay glory, pupunta ako. Then pumunta nga si Apostol. And then sigurado nga siyang namatay. Kung yan ang kalooban ng Panginoon. Kapatid, sa ating paghihirap sa pagministry, napakahirap yan. At kung yan ang dahilan mo kung bakit ka nagsasuffer, at even to the point of your death, dahil sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon, so be it. For the glory of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sole Deo Gloria. Na kumusta ang panalangin mo? Ano ang content ng panalangin mo? Lord, panalunin mo ako ng loto, 500 million. Para ano? Mag-glorify ba ang Diyos? Or baka alam ng Panginoon puso mo, baka ikaw lang glory to me. Kaya naintindihan ko, hindi ako pinapayaman ng Panginoon. Kasi alam niya, 10,000 nga lang. Hindi ko na alam anong gagawin. Nanginginig na 10,000. Ano bang bibilin ko? Ha? Panahon kasi noon, mas malaki na yung 10,000. 2020. Always ask, Lord, ito bang ginagawa ko para sa iyong kalooban? For your glory? Yes. Willing to suffer, kung ito man. Ganon si Jesus sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Amen? Na second, kasi mahaba yung kanina, Jesus prayed for protection and sanctification for His disciples. Now, si Jesus nag-pray siya ng protection and sanctification for His inner circle, yung disciples, nandoon. Sapagkat alam ni Jesus na sa pag-akyat niya sa langit, ang mga disipulo nila will be under attack by the principalities of this world. Therefore, He prayed for protection and sanctification. Truly, si John the Beloved lang ang hindi namatay ng buwan, although sinunog siya, pinakaluan, na-excel siya. Pero lahat ng mga men of God, the apostles, namatay, pinatay. Sabi niya, I have given them your word and the word has hated them for they are not of the world any more than I am. Sabi niya doon, protect them from evil. And then verse 17, sanctify them into the word. Now, Jesus prayed for protection. Maliwanag po sa sikat ng araw, alam ni Jesus na siguradong-sigurado na itong mga disipulo will face crisis. That's why He prayed for protection. Tayo nagpe-pray for protection, parang, baliwala ako, pray for protection, thank you, God bless you. I will pray for you. Pero si Jesus, kung mag-pray ng protection, totoo. Ina-anticipate niya talaga na totoong mangyayari sa'yo. You will face persecutions, even death. Sa yung pag-Bible study, makaka-encounter ka ng rejection. Ma-encounter ka ng mga kung ano-ano, mga tambay dyan, kung ano-ano. Bakit? He prayed for protection sapagkat sinabi niyon, the world, sabi niya doon, the world has hated them. Alam ni Jesus na ang mundo magagalit talaga sa mga apostles, sa mga Christians sa ating panahon ngayon. The world will hate them. That's why He prayed for protection. No. Paano mo nasabi, Pastor, na hated talagang Christian? Tingnan mo.
Pag sinabi ko, I identify as trans woman, palakpakan ka. Tapos pag i-condemn mo ako, ibabash ka. Pag sinabi ko naman, I identify as trans man, okay lang. Makakasuhan ka pa kung magagalit ka. Pag sinabi mo sa US, I identify as a cat, nagpalakpakan, yung mga tao doon, mga classmates na nagsuot-suot ng costume as a cat. Meow, meow, meow. Pero yung Christian, sinabi niya, I identified as a Christian. Boo! Fairy tales! Hypocrite! Ha? Banal-banalan! Christian ka pa naman, ganyan ka. See? Kung hindi nagpipray si Jesus ng protection, sigurado ang mga believers, ang mga apostles, madi-discourage. Tingnan nyo! Hindi kayo nadi-discourage. Hanggang ngayon, nandito pa rin kayo? Sapagkat nagpe-pray sa inyo ang inyong mga mentor. Nag-attend kayo ng prayer meeting. Meron kayong J-group, small group. Meron nagpe-pray. Napakahalaga yan. Kaya, kahit nagka-pandol-pandol na or nabukol-bukol na, nandoon pa rin. Laban. Bakit? Merong nagpe-pray sa inyong protection. This time, baguhin nyo. Kapag may sinabi sa inyo, please pray for me. Bago ka mag-send ng pray for you, mag-pray ka muna. Tapos, yes. Kasi pag magsabi ka, yes, praying for you, makakalimutan at hindi mo na mapipray, magkakasala ka pa. Nangyari na sa akin yan, di ba? Kaya pag, Pastor, pray for me, matagal pa ako, mag-pray mo ako sandali. Okay, tapos, praying. Okay, ganun. Now, second, Jesus prayed for sanctification. Sapagkat sinabi niya doon, okay, sabi niya, for they are not of the world any more than I am in the world. My prayer is not that for you, right? My prayer is that hindi mo sila iti-take out of the world, but they are not of the world even as I am not, as I sent them into the world. Okay, sino yun? Mga believers. Nag-pray si Jesus sa mga disciples niya na masanctify sila kasi hindi sila taga-mundo, kahit hindi sila taga-mundo, si Jesus sinend sila sa mundo. At pag sinabing sanctification, to sanctify, it means to set apart. Kahit dyan kayo sa mundo, set apart kayo. Hindi kayo ma-influensyan sa mundo. Kayo ang aking representative. That's why I pray for sanctification para malaman, ma-identify na kayo ay totoong galing sa akin. Itong 1998, pinakalumang illustration, babanggitin ko ulit. Ang isda na ipinanganak, lumaki na sa dagat, nahuli na, nabigit malaki na. Bakit nang nahuli mo, piprituhin mo, or i-roast mo, lalagyan mo pa ng asin? Mula sa dagat pa yun, mula maliit hanggang hindi talaga naepektuhan ng asin? Kainin mo kung hindi mo lagyan ng asin, matabang. Ano yung ibig sabihin nun? Hindi siya naapektuhan sa kanyang world. Kahit nandoon siya. Ikaw, Christian, tayo, iniligay kayo doon sa Panginoon. Hindi ka naaapektuhan, ikaw yung nag-aapekto sa kanila. Sapagkat si Jesus, kinumission ka dyan para mag-influence sa world. At hindi yung world mag-influence sa'yo. That's why He prayed for protection and sanctification. Example. Oy, sinandoon kita. Doon ka sa, mag-missionary ka sa mga missionary ka. Doon sa mga for boys. In love ka na doon, nagkakuan ka na, nagsama-sama ka na. Wala, nasama ka na. Dapat, hiwalay ka. Pinadala ka ng ating Panginoon. Jesus commissioned them. See? Nakita natin doon? Jesus prayed for His disciples. Pangatlo, Jesus prays for unification of His church. Ito ang kagandahan. Tingnan mo mabuti. Yung level na sa verse 1, nag-pray na siya about unity. Kinumpare niya na we are as one. Nag-mention siya about unity. Sa prayer about the apostle, sa mga disipulo, nag-pray din siya unity. Hindi ko nang sinama doon kasi mas marami itong last portion about unity. Mas clear.
Nag-umpisa sa prayer for unity, nagtapos siya sa kanyang ending, unity. He prayed for unity of his church. Sabi niya, my prayer is not for them alone. O sino yung them? Sino yung them na tinutukoy dyan? My prayer is not for them alone. Sino ba ang unang niyang pinag-pray? Yung mga apostles niya, mga disipulo. My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message. Sino yun? I pray also for those who will believe for their message. Si Jesus, nagpipray siya yung mga future believers na tatanggap sa Panginoon sa pamagitan ng mensahe ng mga apostles. So habang si Jesus nagpipray, nagpa-flashback mga itsura nyo. 1998 si Marvin magsisibyan. 1932, 2003, 2004, sino kaya? Si Jesus na nakakalam. 2003, nagpa-pop up yun habang nagpipray si Jesus. Lord, I pray those who will receive you. Hindi ba kayo natuwa na ikaw ang resulta ng panalangin ni Jesus? Akala mo panalangin ng J-Group mo? Follow up lang yun. Si Jesus talaga ang major. Ang sa kanya lang, Amen Lord, Amen Lord. Yes. See, matagal ka ng pinanalangin ng Panginoon. Kaya parang imposible kang maligtas, parang imposible kang satanista, parang mahirap na maligtas, naligtas. Imposible yun. Atheist, naligtas. Because Jesus prayed for them. Now, what is the importance for unity? Bakit mahalaga yung unity ng church? No? Kanina, pinag-pray ni Jesus Christ yung unity ng mga apostles. Doon pa lang sa mga apostles, sumasakit ng ulo niya. Kasi nag-away-away dito. Gusto ko sa right ako, gusto ko sa left. Yung isa naman, rebelde, si Zealot, Simon the Zealot. Yung isa naman, dating ka-tax collector. Magkalaban yan. May nag-aaway sa. Meron pa doon si Tadeus ba yun na Lord the Thunder? Kasi, Lord, matigas ang ulo, magpadala ka ng kidlat, sunugin mo yan. No, si Jesus sumasakit. Lord, aalis na ako, mag-away-away talaga ito. Pero alam ni Jesus yan. Pero ang mas concern niya, mas marami niyang prayer, itong church ngayon. Bakit? Kasi wala na siya physically. Doon, pwede lang niya, oy, huwag kayo ha, mas authority ko. Ngayon, ang pastor, hindi maniniwala, lilipat lang yan ang pastor. Pero si Jesus, meron talaga siya. Kaya mas maraming prayer si Jesus. Itong future believers, the church. Bakit importante yung unity? Verse 21, because it's essential for the church to become effective witness. Verse 21, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I in you, may they also be in us so that the world may believe that you have sent me. Para kapag unity ang church, united ang church, mas magiging effective tayo na totoo maniniwala sila na si Jesus talaga ang pinadala ng Diyos Ama upang tayo maligtas. Na nagtataka ba kayo? Bakit maraming tao they refuse to receive Jesus by faith? At ang church hindi nagiging attractive sa kanila? Yes, merong mga kadahilanan, complicated na kadahilanan. Pero isa sa pinaka-obvious na dahilan kung bakit ayaw nila sa simbahan, because of the disunity within the church. Disunity among the believers. Anong testimony natin? Pinagpanakita natin sa kanila. That's why Jesus prays for unity of His church. Kasi kapag ang church ay united, magiging attractive ang simbahan. At maniniwala talaga sila na totoo ang Diyos na pinaglilingkuran natin. Now, hindi ibig sabihin na kailangan mo mag-agree sa lahat ng bagay. Hindi ibon ang ibig sabihin ng unity. Hindi lang, kasi imposible na mag-agree tayo sa lahat ng bagay. Like, anong kulay ng kurtina, magka-conflict talaga yan. Anong susuotin na damit, political candidates, ano ba ang dapat maglilid sa praise and worship? Dapat kasi key of C, kasi Christ. Hindi, dapat key of G, kasi God. Ay, kayo na lang mag-lead dyan. Naalala ko tuloy isang kwento ng isang pastor.
senior pastor at saka associate pastor. Sabi ng senior pastor, alam mo, nang hinugasan ni Jesus Christ ang paa ng mga apostles, inuna niya yung kaliwa. Kasi siya yung right, kaliwa ang inuna niya hugasan. Hindi, pastor, nabasa ko, right talaga ang inuna hinugasan ni Jesus na paa. Hindi, left, hindi right. So yung isang associate, nagtampo, naghiwalay sila, split tayo. Lipat ako ng simbahan, nagtatayo ako ng simbahan. Doon, dito sa may kanan, may bakanteng lote pa yan. At inilagay niya ng pangalan, Right Foot Baptist Church. Ayaw magpatalo. Right Foot Baptist Churches daw. Hindi yan ang tinutukoy ni Jesus Christ in full agreement of everything. The church, the believers should be united when it comes to sharing about Jesus. We exist to know Him more and make Him known. That is our top priority. So that the world may believe that you have sent me. Our testimony to the world that we are united. United in what? We are saved by grace alone, through faith alone, in Christ Jesus alone, according to the Scripture alone, for the glory of God alone. Diyan tayo pare-pareho. Yung mga hindi nakaka-impyerno, pagpasensyahan na lang natin. Bakit ba kung babae ba talaga dito? Pag makikita, ma-impyerno ka ba talaga? Hindi naman nakaka-impyerno yan. Sige, pagpatawarin na lang natin yan. Matagal na yung nagdidebate noon, nag-away pa nga sila eh. Mga malabo at hindi clear, hayaan na lang natin. Maliit na bagay, kung ano ba, ganito, maliit. Ano ba yan? Yan talaga mauubos ang oras mo? Yung major doctrine na ibinibigay sa atin, dapat doon tayo mag-unite. Rest assured, the church will become more attractive to the people. And people will say, I want to be part of that family. Gusto kong maging Diyos, ang Diyos nila. Yun. Grabe sila magmamahalan. Maya-maya magpakain. Maya-maya ako na magbayad niyan. Hindi ako na. Grabe naman yan. Puro na lang kainan din. Hindi yung pamaya, tayo pa yung nangunguna ng backbiting, blocking. Bakit mo iba-block? Pwede naman i-unfriend. Hindi naman unfriend. Yung ano yun? Unfollow. Block talaga? Meron pa namang unfriend, no? Pwede pa yung unfriend eh. Yung block talaga, hindi yung makita. Ano ba yan? Meron talagang ganun. Unfollow mo muna. Backbiting each other. Magpaparinggan ka sa FB wall. It's okay to be disappointed at people. Meron talagang tao na ma-disappoint ka. Kasi meron talagang tao na, alam mo, hindi nakatikim ng colostrum. No? Ang kanyang, bitter siya masyado kasi ang kanta pa lang, mahal kita, mahal mo siya, mahal niya ay iba. Mas mapalad ka't minahal kita. Sa akin walang nagmamahal. Bitter yun. Hindi nakaranas ng pagmamahal. Meron talagang taong ganon, konting irritable agad. Masyadong sensitive. Naalala ko, nagpipreach ako doon. Alam mo, gagamitin ng Panginoon ang ating mga bunganga. Naggalit ka agad. Yung mga Taga-Luzon, napaka-sensitive. Bakit bunganga, pastor? Bastos naman yan. Dapat bibig. Kayo hindi kayo marunong mag-oo, upo. Tapos magsalita kayo mataas, parang galit. Ikaw, pastor, masyado kang, kung talaga, nasasaktan ako. Bakit, ano bang sinabi ko sa'yo? Sabi mo, mukha akong unggoy. Hindi! Ang sinabi ko, yung unggoy, kamukha mo. Hindi ka kamukha ng unggoy. Masyado mo nang binaliktad. Dapat context. Anong gusto mo? Kamukha mo unggoy o unggoy kamukha mo? Huwag masyadong sensitive. Di ba? Kaya, nang si Duterte nagiging presidente, nasyak ang lahat. Kasi normal lang yun sa kanila. Ang mga Taga-Luzon, ay naku, sensitive yan. Pero dapat mag-agree tayo. Now, darating talaga magkaroon ka ng disagreements and arguments, kahit Christian ka.
Alam mo ba kung anong pagkakaiba natin sa mundo? Alam mo po anong pagkakaiba natin? How we handle how we handle conflict and disagreements. Ang pagkakaiba natin, how to handle conflicts and disagreements. Paano? The goal is not to win the argument. The goal is not to prove that we are better than them. Our goal is not to create division, but reconciliation. O basa. 2 Corinthians chapter 5, 18-20. All this is from God, though through Christ reconciled to us in Him Himself, and gave us the ministry of reconciliation, that is. Ibinigay ka ng Panginoon, a ministry of reconciliation, gagamitin ka ng Panginoon so that these sinners will be reconciled to God. That's why inaawit natin, hark the herald angels sing, glory to the newborn King, peace on earth and mercy mild, God and sinners reconciled. See? Ikaw pa yung leader, ikaw pa yung una-una magdibisyon. Nagkuhan sila doon, nagparty-party. Mag-party-party din tayo. Saan ba sila? Ha? Ay, kuhan lang, inasal. Vikings tayo. Narinig ko, nagpariban siya. Adi, magkuhan din tayo. Magpa-brace tayo. Di ba? Reconciliation, kapatid. Huwag kang maging... Yan ang ating... Di ba? Ministry of Reconciliation, ikaw pa yung dahilan na division? Ano ba yan? Paano maniniwala yan sila, ang mga unbeliever? Makita pala yung mukha mo, parang... Nakakahina naman talaga. Ano naman kayo marites ang sasabihin nito? Kaya pala parating nakakagat yung labi niya. Dila niya, kasi maya-maya siya ang pinag-uusapan. Tama na yan. Ano nga yun? Okay. Bakit significant yung unity? Sapagkat sa ating testimony, maging effective witness. Second, because the church is God's beloved. In them, you and me, they be brought to complete unity, then the world will know you sent me, that have loved them. Because the church, you and me, are God's beloved. Kahit ganyan lang itsuran mo, mahal ka ni Lord. Kahit totoong Christian ka, medyo kuwan lang talaga, kulang lang talang colostrum, talaga napagkuhan ito. Mahal ka ng Panginoon. Mag-search kayo kung ano yung colostrum na yan. Mahal ka ng Panginoon. No? Kung mahal ka ng Panginoon, bakit hindi mo kaya siyang mahalin? Ano ba yan? Sinabi na nga ng Panginoon, love your enemies. Enemies na ngayon Paano pag Christian na? Sabi niya, unbeliever niya, enemies niya. Mas masaul pa yan sa unbeliever at enemies. Mahalin mo talaga. Bakit? Sa ayaw at sa gusto mo. Kasi kung totoong Christian yan, magsama kayo sa langit. In heaven, there are many mansions. Magalit si Lord, kwarto na lang. Kayo dalawa doon, magsama. Gusto mo yon? Ngayon pa lang, mag-reconcile na kayo. Kasi baka sa langit, isama-sama kayo doon. O, sino may magkalaban nito? Ito, sama-sama kayong tatlo. O, patugtugin yung Barney. I love you, you love me, we are big family. O. Ngayon pa lang, mahalin mo na yan. Kasi mahal yan ng Diyos. Namatay si Jesus yan. At tinanggap niya, hindi lang talaga nag-mature pa. Hindi mo kasi dinidisciple Hindi mo iniimbitahan, birthday niya, hindi mo ni-greet. Kulit mo kasi. Because Jesus, the church. John 13, 34, 35, a new command I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples if you love one another. Hindi sinabi ni Jesus Christ, if you perform sign and wonders, if you heal sick, if you preach well, they will know that you are my disciples. No! If you love one another, so that people will know. Ito ang kaigibahan natin sa kulto. Ang cult, habang tumatagal, isa lang ang tinataas, yung grupo at yung tao. Pero kay Jesus,
ang tinataas habang tumatagal. Si Jesus ang tinataas. Love God and love others. Habang tumatagal, ang Panginoon ang mas tinataas. Siya ang mas binamahal. Siya ang mas kinakatakutan. Hindi yung leader mo. They'll come and go. But the Word of God ay mananatili dyan. Pangatlo, because the church is God's gift to Jesus. You and me is God's gift. The God of Father's God's gift to Jesus. Father, I want to those you have given me. Imagine, tingnan mo yung katabi mo. Regalo yan ng Father kay Jesus. Regalo yan. Tapos ginaganon-ganon mo lang. Naintindihan mo, regalo yan ng Panginoon. Pastor, parang hindi naman ito regalo, parang scammer na kasi ito. Regalo yan ng Panginoon. That's why, very essential, yung unity. Napakahalaga. That's why si Jesus, mula sa verse 1, hanggang tapos ng kanyang prayer, unity. Okay, tapos na. What are the content and the deepest prayers that Jesus ever prayed? Jesus prays for the glorification of himself and his Father. Jesus prays for protection and sanctification for his disciples. Jesus prays for unification of his church. At lahat na yan for the glory of God. Lord, we thank you. We bless your name, O God. Patawarin mo kami, Panginoon. Tulad ng panalangin, Panginoon, tulad ng Father and the Son are united. They are one. Ganon din ang panalangin. Magiging tulad din namin nag-iisa, Panginoon. One mind, one heart, one spirit. The koinonia spirit of God. In Jesus' name. Thank you, Lord. Ako ay magsasabi, kami ay magsasabi, Amen and Amen sa iyong panalangin. Amen.